Noon. So ngayon pong Wednesday, alas 4 ng madaling araw, ay meron pong simbang gabing gaganapin sa GMA Cavite. Ito po ay extended sa gustong makaranas. Pupunta po kami with Brother Mark dahil sagot po natin ang praise and worship team. I hope Brother Mark can bring some of the worship team people and that they will be blessed with our singing. Itong lineup na to, maganda to. Kasi kung hindi kayo magpapaawit doon, ay ako ang magpapaawit alangan. Baawa kayo. Okay, so kaya doon po sa gustong pumunta at maranasan pong simbang gabi, libre pandesal, kape, baka may sopas, may lugaw o anumang ginatang meron doon. Wednesday. Yeah, so may mga angels na... Sino nakakita ng angels dito kanina? Nakakita nga ako ng angels na kumakanta. Sino pa nakakita? Hindi niyo nakita yung angels? Sino nakakita ng angels? Isa. Doon po sa hindi nakakita, tingnan niyo ang katabi niyo. Kabaliktaran po yun. Hindi, yun po. Yun po yung angel. Okay, so ngayon po, dumako tayo sa salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia. Basahin po natin ang Colossians chapter 1, verse 15 to 22 at atin pong basahin sabay-sabay. Dito po natin kukunin ang ating message at ang ating message po ay pinamagatang ang layunin or dahilan bakit may Pasko. Yan, dito po natin makikita bakit baga may Pasko. Okay? Tatlong bagay po, Colossians chapter 1, 15 to 22. Natutuwa ako kayo. Alam niyo na kung bakit may Pasko, di ba? Pero dito may pagdidiinan po tayo mga mahalagang bagay para ma-remind po tayo. Pero marami pong tao pa rin sa mundo, subukan niyo magtanong, alam niyo ba ang ibig sabihin ng Pasko? Maraming hindi nakakaalam bakit may Pasko. Marami po. Okay? Verse 15, referring to Jesus Christ, tingnan po natin dito, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Sabayin po natin, verse 16, dahan-dahan. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things. Okay, tuloy natin verse 17. And He is before all things, and by Him all things consist. Verse 18. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Verse 19. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Verse 20. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. Verse 21. And you, that were sometime alienated, nahiwalay, and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. Verse 22, finally, in the body of His flesh, through death to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. So God bless the reading of the Word. So tatlong bagay po dito ang ating makikita natin kung pagtutuunan ng pansin na bakit ba si Kristo ay naparito. Tatlong bagay. Okay, so unahin po natin yung verse 15. Tingnan po natin sa verse 15. Si Jesus, siya po yung image of the invisible God, the firstborn of every creature. Ang ibig sabihin ng image of the invisible God, okay? The word image, yun po yung word na, doon po galing yung word na icon or icon. The image of the invisible God. God is invisible. Hindi nakikita. Okay? Walang nakakita sa Diyos. Ang nakita nila, ang tawag doon ay theophany.
the manifestation of God, not the actual God. Dahil pag may nakakita sa Diyos na isang human being, siya ay mamamatay. Kaya ang pinapakita ng Panginoon is only His manifestation. Pero nung dumating si Jesus, siya po yung in the image of the invisible God. Kaya pagdating po, tingnan natin sa 1 Timothy 3:16. 1 Timothy 3:16. Tingnan po natin. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. So, yung pong pagdating ng Panginoon dito, yun po ay ang pagsasakatawang tao ng Diyos. Number 1, the purpose of Christmas is the revelation of the fullness of God. Kaya tingnan po natin sa Colossians 1:19. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. So nasa Kanya po ang fullness ng Godhead. Siya po yung pinaka-image ng Diyos. Okay? So ano pong dahilan bakit po dumating si Kristo? The revelation of the fullness of God upang ang Diyos ay makita at makasalimuha ng tao. Wow. Sabi ng iba, sana ipinanganak ako doon nung time na yon. Gusto niyo noon? O mas gusto niyo ngayon? Hey, walang Jollibee noon. Walang McDo. Walang kotse. Okay. Kumaote meron. Hebrews 1. Tingnan po natin sa Hebrews 1 verses 1 to 3. So unang-una po, ito po ay doctrinal. Gusto ko pong ipagsigawan ngayong umaga na ang Panginoong Kristong isinilang sa sapsaban ay ang revelasyon kung sino talaga ang fullness ng Panginoon. Sapagkat marami pong doktrina sa buong mundo na si Kristo ay pinaniniwalaang tao lamang or propeta lamang. At doon po sa nakabasa ng Da Vinci Code, grabe po yung paglapastangan noon na si Jesus daw at si Mary Magdalene ay nagkaroon ng relationship at ang hinahanap po ng mga lahi sa Da Vinci Code ay ang kahuli-ng lahi na walang iba kundi si Sofia. Ito po last ni Jesus Christ. So yung isang paglapastangan sa Diyos, di ba magkaroon ng relasyon sa tao. Okay? Dito that at sundry times as honest Diyos ay nagsalita. Okay? Verse 2. Was by Son, who am the appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Ang liwanag, no? Jesus Christ made the worlds. Okay. Verse 3. Who? Jesus Christ, being the brightness of His glory. What's next? And the express image of His person. The same word ang ginamit, pero sa Hebrew, sa Greek po magkaiba ng word. Ang ginamit po dito, character. Character mismo yung word na ginamit sa Greek. Doon po sa kabila, yung word na image is icon, pero pareho lang po ang ibig sabihin noon. Si Jesus ay ang kapahayagan ng mismong persona ng Diyos. Bakit? Dahil si Jesus mismo ay Diyos. Maliwanag po ba? So, ang sabi po dun sa verse 1, okay, ang Diyos po kasi sa pamamagitan ng kanyang creation, siya po ay bumulong. Okay. Psalms 19 verse 1. Kuya Kevin. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Ang tawag po dito, ito po ay declaration ng creation. Kung saan ang Diyos po ay nagdeklara ng kanyang pagiging Diyos at katotohanan. The heavens declare the glory
of God. Bumulong, ito'y pabulong lamang. Hindi ho nagsasalita ang kalikasan, pero ito po'y kapahayagan ng may Diyos na lumikha. Kaya nga po, sa science, okay, nothing will exist without the hand behind it. So kaya yun po yung science, kaya foul na po yung nag-exist na lamang ng nothing, out of nothing ang mundo. So mali po yun. So meron talagang lumikha sa mundo. So the heavens declare, dito po'y pabulong. Ang sabi po sa Hebrews 1 verse 1, balik po natin, Hebrews 1 verse 1. So unang-una po, sa theology, meron pong tinatawag na general revelation. So yung general revelation is the revelation of God Himself through the creation. Nothing exists without a hand behind it. Okay? So yung pong mundong ating nakikita, the firmaments, yun po ay kapahayagan ng may Diyos. Pero ang sabi po sa Hebrews 1, nagsalita po ang mga propeta. So bumulong dati sa creation, ngayon pagdating ng mga propeta, ang propeta nagsalita patungkol kay Jesus, patungkol sa Diyos. Okay? Nagsalita. Bumulong, nagsalita. Pagdating po sa verse 3, nung si Kristo ay isinilang na, doon sa sabsaban, ay sumisigaw na ang Diyos, "Eto ako!" Ako to yung Diyos! Eto na! Nakikita nyo na! Sumisigaw ako! Totoong may Diyos! Eto ako! Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung sanggol sa sabsaban na binalot ng lampin, swaddling clothes, binalot ng... The word swaddling is, hindi po talaga siya, buti pa kayo, pinapanganak, may nakahandang damit. Siya po ay wala. Okay? Yung pong nasa sabsaban na yon, yung sabsaban, nakakita po ba kayo ng sabsaban? Bakit sabsaban ang tawag? Doon po sumasabsab ang mga hayop ng damo. Doon po siya inilagay. At doon po makita natin, di ba? Yung baby na yon is the shout, the revelation of the fullness of God. Si Jesus ay Diyos. So maliwanag po sa binasa natin kanina at sa Hebrews, doon po sa binasa natin kanina, siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Maliwanag po ba? So gusto ko po maging malinaw sa inyo ito para po hindi tayo madala pa ng katuruan na si Kristo'y tao lang. Siya po ay naging tao, 100% na tao, pero hindi po siya ay tao lang. Siya po ay 100% na Diyos na nagsakatawang tao. Balikan po natin sa verse 16. 1:16 of Colossians. Mahalagang mahalaga po kasi meron pong iba na lumilipat ng paniniwala patungkol kay Kristo. Yan po ay naranasan ko na, nakita ko po ang isang pamilya na lumipat po sa isang paniniwala na hindi na naniniwala na si Kristo ay Diyos. Sabi ko, how come? Diba? Ang sabi dito, pertaining to Jesus Christ, for by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Mga spirits po yan. Okay? Siya po ang gumawa niyan. Alam po yung dominions? Okay. Dominions. Principalities. Yan. Principal power. Hindi po principal ng school yan. Or powers. All things were, halinaw o, created by Him. And yan po yung ginagamit kong verse kapag meron po ako nasalin o ako'y binata pa sa mga debate. Kaya loaded po ako ng mga verses about Jesus Christ by memory. Kasi sa debate, hindi ka pwedeng doon ka lang maghahanap katulad niya may cellphone. Noong unang panahon, pagdating mo sa debate, loaded ka sa utak mo. So kaya po meron akong automatic na magle-lecture sa inyo about the deity of the Lord Jesus Christ. So ayaw ko lamang po sa debate, pagka medyo tumatas na yung presyon ko, di na ako high blood, gusto ko nang tumigil. Kasi yung pong debate, hindi po talaga maganda kasi nakakainit ng dugo. Okay, so makita po natin dito. Okay, John chapter 1 verse 1. Tingnan po natin. John 1:1.
In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ang linaw, and the Word was God. Sino ba yung Word? So nag-iisip po mga theologians, bakit pagka tinawag ni John si Jesus Christ na Word? So nagkaroon po sila ng kanya-kanyang research, bakit baga siya tinawag na Word? Ang isang common reason, siya yung Word, siya yung implementer. Siya po yung creator talaga. Ang Diyos ang planner. The Father is the planner. Siya po yung nag-orchestrate, pagkatapos i-implement ni Jesus Christ, tapos i-finish po ng Holy Spirit. Para po bang kung sa bahay pa, ang architect ay si God, the Father, ang civil na magko-construct ng building, ang civil engineer ay si Jesus Christ, at ang magbo-beautify, magde-decorate ng lahat ng bagay ang Holy Spirit. 3 in 1. Di ba sa bahay may plano? Architect ang gumawa. Di ba? Tapos magkukumpit ng civil engineer, siya ang gagawa ng construction. Tapos papasok ang decorator, interior decorator, the finisher. Siya magpapaganda. The 3 in 1. So sinabi po kaya po yun ang idea nila, God said, let there be light. It was Christ, the light. It was Christ, the Word, that implemented it. Pag sinabi ng Diyos, automatic, it will come to pass or it will be created. Because Christ is the Creator according to verse 2 and 3. Tingnan po natin verse 2. In the beginning, the same was in the beginning with God. And verse 3, and all things were made by Him. And without Him, Jesus Christ, not anything made that was made. Pagka naman kayo lumipat pa sa ibang paniniwala, ay ewan ko na. Di ba? Ang liwanag ng Bible Ano, Mary Jane, Mary Ann, maliwanag ba sa inyo si Jesus ay God? Ha? Pag meron ditong lumipat sa ibang paniniwala at nagkasalubong kayo, tuktukan nyo para magising. Maliwanag po sa Bible, si Jesus ay Diyos. Ang dami po akong pwedeng ipakita pero hindi po kasi 1 point pa po lamang yan. Ang purpose po ng Christmas, kaya siya pumunta rito upang i-reveal ang the Father. I-reveal ang God. Kaya nung tinatanong siya ng kanyang isa sa mga alagad, si Philip, Jesus, show me the Father and it will suffice us. Sabi po ni Jesus Christ, hindi nyo ba ako nakikita? Ang nakakita sa akin ay nakikita na at nakita na ang Ama I came as the image of the invisible God. Okay. Ang sabi po nung isa na ayaw maniwalang si Jesus ay Diyos, ang sabi po ng kanyang kausap, ang taong hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, basahin mo ang Biblia sa Book of John. Pag binasa mo ang Book of John, at hindi mo pa rin nakitang si Jesus ay Diyos, verse 1 pa lang ng John, chapter 1, ay para kang tumingala sa langit sa tanghaling tapat, at sinabi mong wala kang nakitang araw. Grabe, no? Well, anyway, actually, sa totoo lang po, ang pagkakilala sa Diyos na totoo is because of His own personal revelation. Hindi niyo po nakilala ang Diyos na tunay at bilang tagapagligtas without Him na mag-reveals ng sarili niya sa iyo. Ulitin ko po sa inyo, walang sino mang matalinong tao sa ibabaw ng lupa na sa kanyang kagalingan at sa kanyang mga research ay makikilala niya ang Diyos without God revealing Himself to you in a very personal way. Kaya wala po tayong ipagmamayabang, mas matalino ako sa mga dyan Yung kapitbahay namin, grabe, nagbabasa ng Bible, hindi nakilala ang Diyos. Yung mga kareliyon ko, hindi nakilala ang Diyos. Ako nakilala ko, ang galing ko talaga, walang ganon. Okay? Maliwanag? Ang Diyos nagpakilala sa'yo. I can support that with so many verses in the Bible that man has no capacity to know God. Except God will reveal Himself to him. Kaya huwag ka magagalit. Ang tigas talaga ng ulo mo, kumain ka. Awayin mo pa. Kaya mahirap ang debate. Kasi ako, nagkaroon ko ng debate one time sa mga debaters na ng table. Ay, ayaw ko lang ganyan. Ay, man. Okay. The second reason, sa inyo ngayong Kapaskuhan, we are celebrating the incarnate God, the Lord Jesus Christ. He is the creator of all things. Amen? Amen.
So, ang liwanag po niya sa mga verses, if you're taking down notes. Pangalawa po, makita po natin sa passage ang pangalawang dahilan. Okay? Bakit may Pasko? Okay? Sa verse 20, makita po natin doon, simulan po natin sa verse 18. Sorry. 19 nga. Wala doon yung word na gusto ko. 20 talaga pala. Sa 20 talaga yung word na gusto ko. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether there be things in earth or things in heaven. So, meron pong word dyan na to reconcile. Okay? So, tingnan po natin sa 2 Corinthians 5. Simulan po natin sa verse 18. Ito po pala yung 18 na binabanggit ko, wala sa Colossians. And all things are of God, who had reconciled us to Himself by Jesus Christ, and had given to us the ministry of reconciliation. What is the purpose of Christmas? Kanina ay revelation. Ngayon naman ay, uy, ang galing! Nabasa na nila, reconciliation. So the purpose why Christ came is to reconcile. Kaya po may awit tayong, hark the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. So ang purpose po why there's Christmas is Christ came for reconciliation. Okay. Sinners, makasalanan, madumi sa harapan ng Diyos. Diyos, absolutely holy. How can there be a reconciliation? Paano magkakaroon ng pagkakabati ang tao at ang Diyos bilang isang makasalanan? Akala nyo relihiyon? Hindi ho magkakaroon ng pagkakabati ang tao at ang Diyos dahil ang tao ay nagtatag ng relihiyon at gumagawa ng kanilang mga plataforma at gumagawa ng kanilang mga rituals para makapag-reconcile kay God. That can never be. Sa paggawa ng mabuti, you will be reconciled with God? No, sir. No, ma'am. There is a need for Christ to come. Kaya ang tawag sa Kanya ay peace child. Siya po yung magbabalik sa tao at ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang buhay na iaalay niya sa harapan ng Diyos on our behalf. Kaya walang relihiyong mangangaral na kapag hindi kayo kasama namin, ay hindi kayo maliligtas. It's Jesus Christ. It's not religion. Amen? Okay. Yan po yung dahilan kung bakit may Pasko. Dahil yung batang isinilang sa sabsaban, ang layunin po niya ay ipagbalik ang makasalanan sa Diyos. Romans 5:8. But God commendeth His love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Dati tayong makasalanan, He died for us. Okay? Kaya pagdating po sa verse 1, tingnan po natin sa verse 1, Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace. With, not peace in. Peace with, ibig sabihin noon, bati na. Sa pamamagitan ni Kristo, pinagbati niya ang tao at ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. So ulitin ko po, hindi pwede magkaroon ng reconciliation ang tao sa Diyos without Jesus Christ. Without you knowing Jesus, that He is the source, He is the main thing, He's the basic, okay? The basic thing for the reconciliation. Hindi po pwede magkaroon ng peace agreement ang Diyos at ang tao
without Jesus Christ offering His life on the cross of Calvary. Ano rin ang pupuntahan mo? Ang isang palatandaan na hanapin mo sa doktrina ng relihiyong pupuntahan mo, yung katuruang sa pamamagitan ng kanyang pag-alay ng buhay, doon ang magkakaroon ng kaligtasan. Walang plus something. It's only by Jesus Christ Himself. Meron pong missionary na gusto na mag-back out sa tribo kasi ang tagal niya na nagmi-minister, hindi niya alam kung paano siya magkakaroon ng convert o kung paano niya ma-relate si Jesus Christ na siya ang kaligtasan. The night before siya ay mag-quit sa kanyang tribal ministry, meron pong magaganap na nagsabi sa kanya na may magaganap na reconciliation sa kanilang tribo. Kasi meron silang tribo na kalaban na nagpapatayan. Okay? Nag-iinkwentro, nagpupugutan ng ulo, ang mga tribong ito. Ang sabi po na nagkwento sa kanya, gusto niyang maranasan paano ang reconciliation gagawin. Okay? Kaya hinintay niya yung araw na magkakaroon ng pagtatagpo ang tribong magkabilang matinding nagpapatayan. May book po niya na ganun kakapal. Ang title po ng book is Peace Child. Okay? Meron po akong book niyan, pero hindi ko na alam kung nasaan. Matagal na po. Nabasa ko po yan. Yung tribo makipagkakasundo, mag-aalay siya ng newborn babe. Sa kabilang tribo, ibibigay niya yon. And that will cause so much pain, of course, in the family. Lalo sa nanay, nakaanak lamang ng kanyang baby, i-offer niya sa kabila. Meron pong tribo na ang nag-offer, i-offer po papatayin yung baby. Pero ito pong book na ito na nabasa ko, ibibigay po sa kabilang tribo, hanggat buhay po yung baby, nag-i-exist ang peace. So, ilang pong mga tribal na mga senaryo po yan, na kultura. Ang sabi ng misyonero, alam ko na, paano ko ipapaliwanag si Jesus Christ sa yung baby na isinilang, di ba, 2,000 years ago, at siya yung magbibigay, siya yung magpo-provide ng peace agreement na sa pamamagitan ni Christ, sa pag-alay ng kanyang buhay, nagkaroon ng reconciliation ng magkaaway. So doon po siya nagsimula magkaroon ng convert sa tribe. Nakuha nyo? Peace child ang tawag sa kanya. Kaya hindi na po siya umalis sa tribe at nag-thrive po siya doon sa ministry niya. Dahil po doon sa senaryong yun, ang tawag po doon ay peace child. So kaya ang purpose po ni Christ sa pagpunta po dito, siya po ang peace child. At ang nakakatuwa po kay Christ, dalawa po ang kanyang nire-represent. Siya po yung nag-alay ng kanyang buhay. Sa tribo po, pag pinatay yung baby, reconciled na po ang both tribe, wala na pong gulo mangyayari. Doon naman po sa isang instance, siya po'y buhay. Hanggat buhay po siya, may peace na mag-i-exist. Pareho pong applicable po yan doon sa kwento ni Jesus Christ. Si Jesus Christ namatay at muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Kaya pumasaan po natin, ang peace agreement kay Jesus Christ will continue forever and ever. There will always be peace with Jesus Christ, with God the Father. Maliwanag po ba? Okay. Ano po yung dalawang purpose ng Christmas? The revelation of the fullness of God. Jesus Christ is God. Pangalawa, reconciliation. Ang pagkakabati ng Diyos at ng tao. May I have your eyes on me? Are you sure that you are already reconciled with God? Okay. Pinatawad na tayo ng Diyos through Jesus Christ. Nakatitiyak ka ba na ikaw ay sa langit pupunta pagka namatay? Inuulit-ulit po natin yan kasi meron po umaaten sa isang church matagal na biglang lumipat sa relihiyon na walang kaligtasan. Paano kaya nangyari yon? Ang sabi po ni John, tinanong po ako tungkol dyan, ang sabi po sa 1 John, they went out of us because they were not really of us. Because if they are really of us, they will not live from us. They will not go out of us. So kaya pagka po meron pong lumipat sa relihiyong malabo, ibig sabihin, hindi talaga niya naintindihan ang kanyang kaligtasan. Ikaw, naintindihan mo na ba naligtas ka? Maliwanag ba sa'yo naligtas ka? Okay?
Ilang percentage? Ilang percentage, JB, na alam mong ligtas ka? Alam mo na bang ligtas ka? Alam mo, ilang percentage? Huwag nating gagawing biro yung kaligtasan na yan. Impyerno kapalit niya. Walang ibang paraan para ka maligtas. Di ba? Si Elisha ba at saka si Ezra ay ligtas na rin? Amen? Amen. Memorize ko yung name nila, nabigla lang ako, di ba? Daniel yung isa, si Elisha, tsaka si Daniel, tsaka si Esther, yung anak niya. Okay. Kasama na kayo sa prayer list kasi. Yeah. Okay. So, okay. Ngayon, alam niyo po, hindi po lamang tayo na-reconcile kay God. Kapag tayo po na-reconcile kay God, natanggap natin ang pagpapatawad ni God, madali po tayo makapag-reconcile sa mga kaaway kasi natanggap natin ang kapatawaran, madali din tayo makapagpatawad sa mga nakasakit sa atin. At tayo din ay nakasakit din naman. Di ba? In one way or another. Nung makilala, meron po nagtanim sa akin ng sama ng loob habang ako'y lumalaki na paghihigantihan ko dapat dahil may nakamkam na lupa sa amin nung araw. At ako'y tinetrain na balikan mo, bawiin mo yung mga lupang kinuha nila sa atin. Maliwanag naman, father ko yun. Pero nung makilala ko ang Panginoon, hindi po ako babalik doon para bawiin ang lupa, para i-share ang love ni Christ. Meron po ba kayong mga sama ng loob, mga masasakit na ginawa ang tao sa inyo na hindi nyo mapapagpatawad? Tingnan nyo po ang kapatawaran ni Kristo na ginawa niya sa iyo. Yun po yung magiging susi upang mapatawad mo at ibigin mo ang mga taong gumawa ng masama sa iyo. Amen? Hindi po ibig sabihin na pag nagbati kayo, magkasama na kayo uli, pero at least wala ka ng bit-bit sa kalooban mo. Kasi nagpatawad ka. Ang hirap po kaya. Meron mga sumasamba na may mga bit-bit sa kalooban, hindi nila talaga nararamdaman ng Diyos. Sa totoo lang, hindi kayo lalago. Dahil nakalagay po yan sa Matthew chapter 5, na kung meron kang sama ng loob o meron kang something against somebody, di ba, tanggalin mo muna yan and be reconciled. First of all, with God, na tinanggal na. Kasi hindi ka pwede mag-worship that there is sin in your heart. On yung point? When you worship, make it sure that you have a clean, pure heart. And that is the work of the Holy Spirit to consecrate you, not you. It's the blood of Christ that will cleanse you. So kaya po pinaprioritize natin na sa ating gawain, ang napaka-importante, ang puso natin, alam nating tinatanggap ng Diyos ang ating pagsamba kasi wala nang anumang bit-bit ka sa puso mo na galing sa mundo. Walang dumi na binibit-bit mo pa sa puso mo. Yung mga bisyo, pinag-iwanan mo na lang yan. Diba? And now you're starting to hate sin. Not just avoiding sin, but hating sin. Christians are to hate sin. Amen? So, yan po yung pagkakaisa natin sa isyong yan. Be reconciled to God. Okay? Ang sarap pong sumamba sa Diyos na wala kang bit-bit sa puso mo ng kahit ano. Alam mong malaya. Di ba? Bukas ang langit. Tinatanggap niya ang pagsamba mo. Amen? Patawarin na yung mga kasala sa inyo. Ikaw lamang na ako sasabi sa puso mo. Okay. Finally, the last thing gusto kong sabihin sa the message of Christmas came is to reveal the fullness of God by His presence to the world. Secondly, it is to reconcile, is to save us from sin. Okay? So ngayon, ito yung pinakahuli na gusto kong, lagi naman po yan yung pinakahuli ang gustong pagdidiinan ng pansin. So balikan po natin kanina, sabi ko, yung passage ng Colossians 15 to 22, ay doon po natin makikita at kukunin ang tatlong dahilan bakit may Pasko. Okay? Balikan po natin Colossians chapter 1, verse 20 ulit. Ayan. And having made peace, yan, yung word na peace po yun ay pagkakabate. Yun po yung reconciliation, peace. Hindi po yung peace sa heart. Yung peace sa heart,
is just a byproduct of a reconciliation, peace with God. Peace with God will result to peace in your heart. Maliwanag po? So magkaiba po yung peace with God and peace in the heart. The peace of God is different from the peace with God. If you are reconciled with God, you have now the peace of God. Mapayapa ka na. Di ba? Di ka takot namatay. Di ka takot tumanda. Di ka takot mag-isa. Tama ba, Mavik? Takot ka ba mag-isa? Hindi, no? Hindi na, no? Takot kang marami kayo, no? Hindi takot mag-isa, hindi takot maghirap, hindi takot magkasakit, hindi takot mag-fail. Ang sarap ng wala kang kinatatakutan sa buhay. Isa lang, takot sa Diyos lang. Okay? Amen? Matatapang tayo. Di ba? Eh, ba't nakakita ng ipis, takbo na. Ibang usapan yon. Okay? So, pinakahuli, na gusto kong bagitin po sa verse na to. To reconcile all things unto Himself by Him, whether they be things in earth or things in heaven. Ano yung ibig sabihin ng all things? Reconcile all things. Kagalit ba ng Diyos ang, tao lang ba ang kagalit ng Diyos o pati mundo? Ha? Sige nga. Naging kaaway ba ng Diyos ang tao lang o pati mundo? Sino nagsasabing tao lang? Sino nagsasabing kasama mundo? May madami. Galit ang Diyos sa mundo? Tao lang kayo. Sinong sabing kasama mundo? Madami nasa gitna no? Playing safe. Si Narisa, ayaw tumasa kamay eh. Manunod dyan kung sino magsasabunutan mamaya. Kasi di ba, pinagkatiwala ni Lord sa tao. Ang galing. Ang mundo. So, once nag-sin ng tao, lahat ng pinili ng Diyos, galit na rin siya doon. Galing. O ano? Sino makikipagdebate kay Angie? Tama? Sa tingin mo yan, no? Joke lang. Okay. Sinong sa gitna? Ayaw sa right, ayaw sa left, ayaw sa gitna, sa labas kayo. Okay. Okay, sa Romans chapter 8, verse 23, ito po yung sinasabi. Kaya sinabi pong all things, kasi lahat. Okay, salamat Angie sa iyong paliwanag. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves grown within ourselves. Sa verse 22, iakyat natin muna. For the creature was made subject to vanity. Yan po yan. Tama yung sinabi ni Angie kanina. Lahat ng nilikha ng Diyos ay naging napasawalang kabuluhan. Dahil sila mismo ay nadamay sa curse. Kaya nagkaroon po ng tinik. 'Di ba? Ang mga roses, nagkaroon ng tinik ang ibang mga halaman, naging mabangis ang mga hayop, di ba? Dahil sila po'y nadamay sa kasalanan. Kaya ang sabi po dito, but by reason of Him who had subjected the same in hope. Verse 23, verse 21, because the creature also itself shall be delivered from the bondage of, idiligtas din po ang creation. Nauna lang tayong bigyan ng kaligtasan sa ating mga spirito, okay, sa ating pagkatao. Ang ating katawan, hindi pa ito nare-redeem kasi babaguhin pa po ito. At ang kalikasan din po ay naghihintay ng redemption. Pero they are already reconciled. We can redeem it. Okay, ito na po tayo. Ang purpose po na pangatlo ng pagdating ni Kristo is restoration. Ano yung una kanina? Revelation. Pangalawa, reconciliation. And then pangatlo po ay restoration. Ang ibig sabihin ng restoration, general, ano po ang kanyang restore? Gusto ko maging maliwanag sa inyo yan. Reconcile things unto Himself. Okay. The restoration in the word is Christ restored paradise back into our hearts.
Hindi niya po tayo tinipon at dinala doon sa paraiso na lugar na kung saan nagkasala si Eva at si Adan, wala na ho yun. Yun po yung pinaniniwalaan na nasa ilalim po ng Jerusalem. Natabunan na po yun. Okay? Yun po yung paradise. Kung saan po tinayo yung temple ngayon. Yan po yung pinaniniwalaan. Okay? Sa underground yan, andun po yung paradise. Kasi mismong lugar, sasambahin po ng tao kapag sinabi natin, yun ang totoong paradise. So ngayon, anong ibinalik ng Panginoon sa tao? Ang kanyang sarili sa tao. Kaya sa New Testament, ang Diyos ay tumitira, tumatahan sa tao. Hindi po yan nangyayari sa lumang tipan. Nangyayari po yan sa lumang tipan, tumatahan ang Diyos sa tao, specific lang sa pamamagitan ng kanyang espiritu. At for the meantime lang, pag natapos ang purpose, aalis na ang Holy Spirit. Nakuha nyo? It is only in the New Testament, sa lahat ng believer, ang Diyos ay tumatahan sa bawat Kristiyano. Nakuha po natin? Kaya bawat isa sa ating ditong sumampalataya kay Jesus, paradise has been restored. Ibinalik ng Diyos ang kanyang sarili. Yon ang hinubad ni Eva at Adan. Kaya ang aking tanong lagi na inuulit-ulit na hindi naintindihan ng marami, bakit nila nalamang matapos sila magkasala, sila pala yung mga hubad at hindi nakadamit? Wala naman silang nakita na dumaan na tao na may suot na damit at lakus pa. Saan nila na ako yung ideyang nakita nilang sila yung hubad? Bakit meron ba nakadamit? Meron ba silang nasilip na nakadamit na dumaan doon sa paraiso? Wala. Ang hinubad po sa kanila, ang nahubad sa kanila ay ang kabanalan ng Diyos, ang gloria ng Diyos. Na yun ang tunay na nagbibigay ng meaning sa buhay ng tao. Nung tinanggal nila ang Diyos, umalis sila sa paraiso, sila ay mga hungkag at bangag. Mga hilo. Kaya simula noon, ang tao naghahanap ng meaning, ng value sa mundo na kanilang ginagalawan. Kaya maliban sila bumalik sa Diyos, hindi matatagpuan ng tao ang tunay na kapayapaan, hindi matatagpuan ng tunay na kayamanan. Dahil na kay Jesus, ang tunay na kayamanan at kapayapaan, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sa mundo, ginagarantiyan ko kayong nakikinig, walang tunay na kasaganaan sa buhay. Kaya kahit magnanakaw, mayaman na nagnanakaw pa rin, hindi pa rin sila masagana, pobre pa rin ang utak nila. Pero meron dito, may utang pa, walang pera, negative, pero mapayapa. Amen? Walang kinatatakutan sa buhay yan. Okay? Mabilangguman sila, maraming dadalaw. Joke lang. Nakuha nyo? Tayo lang ang nakakaunawa niyan. Dumating si Kristo to restore paradise in our hearts. I-restore ang kabanalan, kaya tayo mga anak ng Diyos, tayo ay mga santo ang tawag sa Biblia. Kahit mukha kang, sorry, hindi ko na itutuloy. We are called saints in the Bible. Saint Mary Ann, Saint Mary Jane. Wow! Naging santo kayo. Di ba? Hindi man kayo naka-canonize ng inyong relihiyon. Umatin lang kayo dito. Naging mga santa kayo. Hindi kayo natutuwa? Oh, kaya nga. Kakatuwa, no? Okay, mga kapatid, ganito po yun. We have the right to celebrate Christmas. Because the message of Christmas is our restoration. The restoration of the image of God in us. Holiness is back. Magtatanong kayo, Pastor, tama ba yung sinasabi mo? Bakit ako'y nagkakasala pa rin, ako pala'y banal na? Ang na-restore ng Panginoon ay paradise, kasaganaan. Eh bakit ako'y parang hindi naman masagana? Kapayapaan, kasaganaan, kabanalan, lahat po yan ibinalik ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tingnan po natin, Ephesians 1:3. Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. The word who hath blessed us, sa English po yan, nangyari nung una at nagpapatuloy ngayon.
Nasa atin po yan. Had blessed us. Nasa atin na all the spiritual blessings in heavenly places in Christ. So yun po yung pinamemorize kong verse sa amin pong prayer meeting. 2 Peter 1:3. Hindi ko explain masyado yung spiritual blessings encompassing all things about God. Lahat ng spiritual things na magdadala sa mga material na bagay. Kaya ang sabi po sa 2 Peter 1:3, according as his divine things, all things again. Everything is in Christ, and everything that we need in life is in Christ. And when Christ is in us, we have everything in us. Ang tanong nga, bakit pastor hindi ko naman nararanasan ng shalom? Jehovah Shalom, ba't laging magulo isip ko, may anxiety ako? Bakit ako nagkukulang? Buti na lang, napahiram ako ni kapatid kung hindi putol ang kuryente namin. Bakit parang ang hirap? Sa totoo lang, maraming dahilan, pero isang bagay po doon, nais ko sabihin sa inyo. Come on, let me confront you face to face. Do you believe that God is in you? Do you believe that God is everything? In Him is prosperity. In Him is peace. In Him is pleasure. In Him is power. In Him is purity. Wow! If we have God in us, we have everything. Healing is in you because He is the healer. Wow. So, dito po tayo magtatapos. Pastor, paano ko ba mararanasan yung mga pinagsasasabi mo dyan? Di ba? Maliwanag mo nun sa Bible Nire-reconcile niya all things Di ba? Eto na po tayo. 2 Corinthians 5:17. Ito po ay inuulit-ulit kong sabihin sa inyo because this verse is always downgraded, watered down, degenerated when it comes to the true meaning of 2 Corinthians 5:17. Ano sabi po sa 1 Corinthians 5:17? I-memorize niyo yan. Sabihin niyo sa kay Kat, minemorize namin to. Memorize mo ba yan? Memorize ni Kat yan. Therefore, if any man be in Christ, if any man, huwag na po natin ituloy yung susunod. The word, if any man be in Christ, ang sino mang nakipagkaisa sa Tagalog. Yung term na nakipagkaisa, ulitin ko sa inyo, ito yung term na ginagamit sa marriage. Nakipagkaisang dibdib. Okay? Dinideclare po na nagkasal, hindi na sila dalawa, they are now one flesh. Nakuha niyo? Pag sinabing one flesh, yung dalawa, naging iisang unit na. Okay, listen. Kaya meron tayong doktrina sa ating constitution, okay, ng tinatawag na conjugal property. Hindi applicable ang tinatawag natin na prenuptial sa Christian. I'm not that dogmatic kasi baka may mga parties involved. But in reality, pag ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo, walang prenuptial. Hindi ibig sabihin, okay, iisa na tayo, sabi ni Kristo pero wala kang pakialam sa kayamanan ko. Hindi sinasabi ni Kristo, okay, iisa na tayo kasi tinanggap mo na ako, pero yung kabanalan, akin lang. Ibig sabihin, kapag ikay nakipagkaisa kay Kristo, kung anong meron si Kristo, pag-aari mo rin. Tama, mali? Wow. Meron po akong nabasa, ina-advise ang mga babae, mga dalaga, kung gusto mo raw maging successful, number 1, paghirapan mo. Tatlo yun Pangalawa, manahin mo. Kung hindi mo kayang paghirapan at wala kang mamanahin, pakasalan mo. Magkasawa ka ng mayaman. Madaling. Pag pinakasalan natin si Jesus, yun ang tunay na success kasi yung kanya at ang iyo ay iisa.
Number one, para maranasan mo yan, alam mo ba yon? Lahat ng meron si Jesus, lahat ay iyo. Okay? 2 Corinthians 5:17. Dagdagan pa natin. Romans chapter 8, verse 15 to 17. Dagdagan natin. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Jump na tayo sa verse 17. Alam niyo na yung verse 16 eh. And if children, then heirs of God. And joint heirs with Christ. Bilang kaisa ni Kristo, kung ano yung meron si Kristo galing sa Ama, yun din ang ating minamana, kaya si Kristo, tayo ay isa ng mana. Okay, may isang bagay pa kong sasabihin sa inyo. Pag tinanggap mo si Jesus, ikaw, yung iyong spirit, tatlo po tayong bahagi. Yan po yung madalas natin naririnig, body, soul, spirit. Sa spiritual aspect po natin, doon po dumadating ang Holy Spirit. Nasa sa atin po, but in the spiritual realm ng ating nung tinanggap natin si Jesus, tayo at si Jesus ay identical na. Iisa tayo sa Espiritu. Kaya ko sinasabi to, bakit hindi mo nararanasan sa katawan? Kasi nasa Espiritu pa lang eh. Dapat i-convert mo sa katawan. Papaano? Paniwalaan mo. Hindi mo lamang naiintindihan o hindi mo lamang nalalaman, pinaniniwalaan mo. At kapag pinaniniwalaan mo, dapat nakikita mo at nararamdaman mo at dinideklara ng puso ng iyong mga labi. Kaya mahalaga po ang meditation dahil kapag paulit-ulit mo siyang sinasabi, ang ating mga utak na puno ng basura, ilalagay mo sa kanya kung ano meron ka na bilang isang bagong nilikha ng Diyos. At doon lamang siya magmamanifest. Depende sa iyong paniniwala, depende sa iyong pag-akap at pag-meditate sa katotohanan, paano mo siya nararamdaman sa iyong prayer life, paano mo siya dinideklar sa prayer mo at sa pulpit at sa ibang tao pag nagpapatao ka. Ngayon, bakit hindi nangyayari yan? Ang sabi sa Bible, yung faith natin mahina. Kasi yung faith natin, ang dapat gagamitin mo para maisakatuparan mo ang mga bagay. Kaya sabi ko kanina, may t-shirt si Mark no, create. Are you a creator or just a reactor? Christians are supposed to be creator. You create your life out of what you've got already in your spirit. Sabi ko kay Mark Manzan, Mark, yung faith ang magkikreate ng life mo. Paano ba tatatag ang iyong faith? Come on, tell me. Paano tumatatag ang pananampalataya ng tao? Basically. Ha? Word of God. Di ba? Sabi ni June, siya ay lagi nagbabasa ng Bible, kaya siya tumatag sa barko. Di ba? Kasi kung hindi tumatag si June sa barko, baka tumalon ng barko. Sabi sa Bible, Romans 10:17, gusto kong hamunin kayo dito eh. Hindi siya magiging automatic, come on. Kung magiging automatic yan, huwag na kayo makinig ng preaching. Kung automatic na magiging masagana ang buhay nyo, mapayapa ang buhay nyo, kung automatic yan, huwag na tayo mag-Bible study. Kailangan mo ng Word of God. Kasi ang sabi ng Bible, so faith cometh by hearing, hearing by the Word of God. So our faith is increasing and growing and we are commanded to build up our faith. Why? Because it is our faith that will bring into reality what God has already deposited in us, in our spirit. The riches of God. O ngayon, ang tanong, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Binaliktad ko to, Mark, di ba? Faithlessness or unbelief cometh by hearing, hearing by the Word of God, letter G. If you want to grow with your unbelief, if you want to grow with your unfaithfulness, keep on hearing the word of Satan. Keep on focusing on your cellphone and the Instagram and the news. Pero kung kausap, Pastor, hindi na ako nanonood ng Quadcom hearing. Kapag nanonood ako ng Quadcom hearing, tumataas ang presyon ko, high blood ako. Keep on hearing the world. Keep on hearing the sins of the world, the problems of the world. You will never grow and know nothing in your mind and in your heart that is deposited by Jesus Christ will come into reality.
You are to hear the Word. You are to listen to the Word. You are to go to the preachings of the Word. Listen to church every Sunday. Read your Word, not the world. Be informed of the world, but be mindful of the Word of God. If not because of the Word of God, we will not be standing here. Okay? That makes the reality of the all things na meron tayo. Subukan nyo. Bakit ka nagkakaroon ng anxiety? Nakapokus ka sa negative. Imposible nakapokus ka sa salita ng Diyos, magkakaroon ka ng worries. And I would like to tell you this, very important thing. Listen carefully. In 1 John chapter 3, verse 9, inahamon ko kayo sa Word of God. Whosoever is born of God, the word is, does not continue to sin. It is the spirit that does not sin. Ang atin pong spirito hindi na pwede magkasala, it's the soul and the body that sins. Why? Because our spirit is identical with Jesus Christ. It can never sin anymore. It's perfect. Ang tawag po doon ay positional holiness. Positional holiness or positional sanctification, it will never change. Na kahit magpabale-balentong ka dito sa kasalanan, kung born again ka, pwede mangyari, pero mahal ka pa rin ng Panginoon kasi hindi nagbabago ang standing mo before God because of Jesus Christ in you. Nakuha niyo? Hindi tayo dito nagpapakabanal para mas maging banal ka. Ang usapan dyan. Holiness dapat mag-manifest sa physical. Natututo siya. Diba? Ang kanyang iniintindi, paano gaganda ang katawan ko para maglingkod ako sa Diyos? Paano ko magiging malusog? Paano magiging healthy ang mind ko para maglingkod ako sa Diyos? Ma-perform ko ang role ko sa aking pamilya, sa iglesia ng aking kinagagalawan. I don't live in sin anymore. Dahil the Bible says, if you're born again, you don't continue to sin. Stop living in your fears. There's nothing to fear. Stop living in your worries. There's nothing to worry about. You are already complete in Christ. You just don't know it or you don't believe in it. Embrace it. You're already rich in Christ. Manifest it. Let's manifest Christ. That's the reason why the restoration has been done by Christ when He is in us. For us to manifest Him, to magnify Him. Amen? So 3 things about Christmas: revelation, reconciliation, restoration. Grow in your faith and restore physically the image of God. Restore physically the image of God. You are holy, you are prosperous, you are man of peace. We are powerful people on the planet Earth. We are Christ here on earth. Shall we all rise? Amen. Salamat sa pumalakpak. Bigyan ng jacket yan. So, Christmas, masarap i-celebrate. Amen? Kahit walang keso de bola, at least may keso na Eden. Eden pala, Bisaya kasi ito. Ikaw kasi nahahawahan mo ko. Pinagtatawan mo pa ako, ikaw talaga, oh. Eden. Lumalabas talaga ba? Lumalabas yung pagka-Bisaya natin dito. May ebidensya. Okay, tayo po'y manalangin at atin pong purihin ng Panginoon sa kanyang pag-restore sa paraiso sa ating mga puso. Amen! Ama namin, maraming salamat, Lord God. Naunawaan namin na kung anong meron si Jesus ay amin din. Kaya Lord God, we declare blessing. He is the greatest blessing in our lives. Lord, and we are to dictate the physical life, the physical realm, because of what we have in Christ by faith, Lord. Salamat ng marami, Panginoon. Masagana ang buhay, masagana ang Pasko dahil kay Kristo. Hindi dahil sa anumang bagay na pinagse-celebrate ng mundo. We celebrate Jesus.
Let us all manifest the reality of Jesus by being a man of love, by being pure, and by being humble, and Lord God, by being prosperous in all aspects of life. That is your will for us. Lord, kung sino may karamdaman, you are our Jehovah Rapha, the healer. Sino may nagugulo ng isip, you are the Jehovah Shalom. Sino may pinagdadaanan, you are the Jehovah Nissi. You are our victory. Lord God, thank you so much. Kung sino may pangangailangan, you are the Jehovah Jireh. Thank you, Lord God. The I am is in us, and He is our everything. Giving you all the praises and the glory, for you have chosen us before the world began. So to be like you, right here, right now, in Jesus' name. Amen. Amen.